Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, kasama naman natin yung isa sa mga estudyante natin nagtapos dito sa ICSA na mag-share ng kanyang experience at saka kwentong ICSA. Kasi dito sa kwento natin sa ICSA is naging, ano siya no, basihan at saka inspirasyon din ng ating mga kapwa FWs at saka mga estudyante. So naway mangging inspirasyon ng kwento ni Ma'am dito sa ating kwentong ICSA. So ayan po, pwede ba tayong magpakilala ma'am sa ating manonood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ako nga po pala si Naima Bunga Sibayan. Nakatira sa Cotabato City at kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Ayan. Ilang taon na tayo dito sa 3 Kuwait? years and 9 months na. Aywa, and counting. So, ayun. Dito sa, sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa, paano ka nag-decide na from Philippines is nag-decide ka na magtrabaho abroad? Ano yung nagtulak sa atin? Una-una po, dahil po sa pamilya ko at sa kapatid ko po. Kasi nga po, alam naman po natin na sa pagdating sa Pilipinas, sobrang hirap po doon. Kahit na magtrabaho ka man po, hindi pa rin po sapat sa pang-araw-araw. At saka, kasalukuyan din pong nag-aaral yung kapatid ko. Ayun. So, yun isa talaga, no? So, mostly na dahilan ng pagiging OFW is kahirapan sa Pilipinas. So, yun din, para makapagbigay ng financial support sa ating mga pamilya. So, ayun, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo bilang OFW bago ka nag-isip na mag-aral ulit? Pinakamahirap po is yung time management po. At saka, yung homesick po. Ayun din, Opo. no? So, yun din. Yun naman talaga, yung pinakauna. So, yun. Paano tayo nakapag-isip na mag-aral muli? Kasi nga, di ba, yung pinaka-main point natin bakit tayo nag-abroad is manap ng pera. So, ano yung nagtulak sa atin na mag-aral ulit? The una po is dahil sa employer ko po. Sila talaga nagsadya sa'yo. Opo, That's kasi good. po, nag-aalaga po na ako ngayon. As in caregiver ka na talaga. Hindi man po, as in caregiver, pero tinutulungan ko po yung tatay niya na matanda na po. Okay. So, yun, pinag-aral ka nila para magkaroon ka talaga ng professional Opo, training. sila, sagot din po nila yung... That's good. At least supportive yung employer mo sa self-development man. Kasi siyempre, it's give and take din naman. Kasi magkakaroon din sila ng, ng advantage. Kasi nga, kapag nag-aral ka ng maayos, nagkaroon ka ng professional training, maganda rin yung kapalit. Kasi nga, natutulungan din sila. Na, so, kumbaga paratag yung loob nila na, ay, may alam to siya paano mag-alaga ng matanda. So, ayun. So, eto, ano yung, nag-motivate sa'yo na mag-aral? Yun nga. Kasi syempre, sabihin naman nila, mag-aral ka doon. Pero ano yung nagtulak talaga sa'yo na, ayun, na mag-aral ulit, na kaya ko to? Yung parents ko po. Opo, kasi kada gabi po, parang halos gabi-gabi akong umiiyak, na parang gusto ko na pong umuwi. Gusto kong, parang namimiss ko na po sila. Pero nung time na nalipat po ako sa trabaho na mag-alaga ng isang matanda, isa rin po sila kumbaga... Pero naisip mo rin na pwede ko rin siyang magamit personally sa family. So, ayun. So, eto, paano mo nalaman itong si ICSA? Nalaman ko po si ICSA sa Facebook po. Habang nag-scroll po ako, nakita ko po yung mga good feedback po sa Facebook. Kaya nga po, kinausap ko po agad yung employer ko na kung pwede po, bigyan ako ng weekly day off para makapag-aral dito. Ayun, ang galing naman. So, bakit mo to napili? Sa dami-dami ng school dito sa Kuwait. Bakit mo napili si ICSA? Una-una po, si ICSA po is hindi lang siya flexible sa time, pati na rin po sa payment. Yes. Ito po yung Kasi kailangan naman talaga na. Kasi nga, tayo naman kasi is parang kinuha natin siya sa maliit na sa ating salary. Kailangan natin siyang i-budget talaga. So, sa mga estudyante natin na nag-aalangan na mag-enroll. So, itong mga ating courses, they can be paid flexible, kumbaga. Yun. Pwedeng monthly installment. So, eto, ano yung pinaka-helpful na natutunan mo sa buong course mo dito?
Ang pinaka-helpful po is kung paano ko kumuha ng vital signs, blood pressure, at iba pa po. Ayun, ang pinaka-importante, no? Opo, Kasi as a gamit ko rin caregiver, siya. Opo. yes, yun ang vital skills talaga na dapat alam mo kung ano yung vital signs ng pasyente. Kasi nga, doon mo malalaman kung masama bang pakiramdam niya or nilalagnat na siya. So, kailangan alam natin yan. Yun talaga pinaka-basic skills ni caregiver. So, yan. Speaking of trabaho at pag-aaral, paano mo siya napagkasya? Yung paggawa ng assignment, pag-aaral, paano mo siya pinagkasya kasabay ng pagtatrabaho mo? Sa gabi po, minsan po kasi natatapos ko yung trabaho ko, 10:30. Tapos, pagka 11 po, hindi pa po ako natutulog niyan. Agad-agad. Ginagawa ko po yung ibang modules ko, ganun po. Self-discipline talaga, no? Kailangan kapag gusto mo isang bagay, dapat gawan mo talaga ng paraan. Hindi na talaga madali, no? Kasi sabihin naman nila na, ay, madali lang yan. Hindi, pinaghihirapan talaga yan. Kasi nga, yung paggawa ng assignments, pag-aaral, hindi lang yan basta-basta na papasok ka lang tapos wala kang inaral. Kailangan na mag-review. Oo. So, pero, iba pa rin yung fulfillment. Kasi nga, babalikan mo yung pinagdadaanan mo dati na medyo late na natutulog pagkatapos ng trabaho. Sa ngayon, patapos na ang course. Saka naiintindihan naman din po ng employer ko na kapag binibigyan naman po ako ng rest para gawin yung mga ibang modules. Yun, ang galing naman. Kasi pero kailangan ko syempre, time management talaga, no? Na kailangan tapusin mo muna syempre yung pinaka-trabaho mo talaga before mo isingit yung pagre-review, paggagawa ng assignment. Syempre, kasi kung mag-aral ka na doon na mag-aral tapos napapabayaan mo na yung trabaho mo, wala na mangyayari. Kasi yun ang pinaka-source natin, di ba? Yung trabaho na magkaroon ka ng income. Syempre, pangbayad din ng tuition. Ayaw ka makaway ng tuition kung hindi ka mag-aral, na magtatrabaho. So, yun lang. Kailangan ng balanse. Kailangan balanse. So, ayun. Ano yung sa tingin mo naging improvement o napapansin mo sa sarili mo after mong natapos itong course mo? Yun nga po, gaya po ng sabi ko, dati po wala po akong alam sa mga healthcare field. Wala po. Pero nagsimula akong mag-aaral dito sa ICSA. Malaking naitulong po talaga sa akin. Na-realize mo na may Opo. mga, ay, ganito pala siya. Ay, hindi pala ito ganito dapat. Kasi sa atin, syempre, normal naman sa mga Pilipina na malagain, na alam natin yung ganito, ganyan. Pero iba pa rin kapag may proper training ka. Oo. Kasi mga nakasanayan natin dati na, ay, hindi pala yun tama. Dapat ito pala yung gagawin. Oo. So, mga ganun talaga. Kapag nag-aaral tayo is yung mga nakaugalian natin, there will be improvement or may mga corrections. Ganun talaga. So, ayan. Message mo naman sa instructor mo. Ano yung, paano mo i-describe ang style ng pagtuturo ng instructor mo? Si Sir Mark po, malaki po yung pasasalamat ko sa kanya. Dahil sa kanya po, natutunan ko lahat yung mga bagay na dati ay hindi ko pa po alam about sa healthcare po. Naunawain po si Sir Mark. Opo, sobra po. Handa po siyang tumulong at i-share po kung ano yung kaalaman niya sa estudyante niya po. Ayun. Kasi for sure, kasi nga, tulad mo rin natin, nagbabrowse ka sa Facebook, tinitingnan natin, tsaka nire-review kung kamusta kaya yung pagtuturo, kamusta kaya yung guro. Kasi minsan natatakot yung estudyante na, hala, baka mamaya stricto yung guro, tapos baka mapagalitan ako, hindi na lang ako papasok. Naman po na magalit sa amin teacher, kasi nga po, para din po sa amin. Yan, oo. Kasi kailangan maging, din minsan, no? Strict din yung instructor. Kasi nga, as a healthcare, hindi siya biro. Kasi buhay ng tao yung ina-assist mo, pasyente. So, kailangan is firm yung instructor din na dapat ito ang tamang gawin. Kasi nga, sa healthcare field, hindi pwede yung mistakes. Kasi buhay ng tao yung yung hawak at saka yung pinag-uusapan natin. So, yun ganun talaga. Pero most overall, yung instructor natin is napaka-understanding. Okay. Hindi lang po sa health and social care na instructor, pati na rin po sa ibang Kasi po. si Ma'am Naima is estudyante rin ng computer secretarial training. So, ayan, hindi siya nagsisettle sa isang course lang. Kasi nga, lalo na ngayon,
more lang tayo sa technology, AI. So, kailangan marunong na talaga tayo sa paggamit ng computer. So, ayan. Ano yung mensahe mo sa guro mo dito sa healthcare at saka, ayun, sa course mo? Yung mensahe ko po sa kay Sir Mark, maraming salamat po sa pag-unawa at sa Ano pa ang iyong kasi for sure nanonood dito si Sir Mark Kevin. Pasaway ba tayo sa klase? Hindi. Okay. Pero minsan, may mga times na, na nagagalit sa amin. Pero, kasi nga po, pasaway na rin po minsan. Pero alam naman po namin na para din sa amin. Kung bakit po siya galit sa amin. Hindi naman po as in na galit niya. Firm lang siya. Opo. So, ayan, for sure, si Sir Mark Kevin is very, grateful at saka fulfilling din sa part niya. Nakikita yung mga estudyante niya nagtatapos sa course, may natutunan sa klase, na, na dala-dala nila in real world, experiences naman nila, at saka sa mga susunod man nilang, tatahakin na mga landas, kung saan man sila, mapunta. So, yun, hopefully, yung mga natutunan natin is na dala-dala natin, and then, as a brand ng ICSA, yung mga estudyante is talagang well-trained talaga sila. So, ayun. So, ano yung advice mo naman dun sa mga kaklase mo ngayon na patuloy na nag-aaral? Ang advice ko lang po sa kanila, ipagpatuloy lang po nila yung pag-aaral nila. Kahit na mahirap po, wala naman po talagang yung kumbaga, Madali. pagdating sa pag-aaral, walang madali. Kailangan mo talagang paghirapan lahat. Nasa sayo na rin po. Yes. Kasi nga yung pinag-aaralan mo yun, magiging mo yun, tawag niyan, gamit mo sa buhay. So, yun. Yan na dapat ang natin, no? Kasi nga, sa mga estudyante natin, minsan nawawalan sila kasi minsan ng motivation. Kasi syempre, meron talaga mga factors na nagpipigil sa atin. Tinatry tayong pastapin na, ay, hindi ko na yan kaya ganito ganyan. May mga either tao, either pagod, either financially. So, yan, tuloy lang. Pwede magpahinga pero wag tumigil. Wag sumuko. Yes. So yan, sa mga kapwa naman natin na OFW, tulad mo dati, nagtatrabaho sa bahay pero nangangarap na magkaroon ng panibago naman na opportunities, magandang opportunity, syempre kasama din magandang sahod. Ano naman yung mo sa kanila? Tawag niyan, advice mo sa kanila na patuloy pa rin na nanonood dito sa ating mga live updates pero sabi lang sana susunod ako rin. Ano yung mga mensahe mo sa kanila na patuloy lang pa rin na tawag niyan, inaandap or pumipigil sa kanila na mag-take step na mag-improve na kanilang sarili? Sa mga kapwa ko pong OFW dito sa Kuwait or saan panig ng bansa man po kayo, hindi pa po huli ang lahat. Matanda man o bata, hindi po pwedeng mawalan ng pag-asa. Pagdating po sa pag-aaral, may recommend ko rin po ang ICSA, hindi lang dahil sa flexible na time at payments dito, pati na rin po sa mga instructors na nagtuturo dito na sobrang bait po. Hindi po kayo magsisisi pag dito po, pag ICSA po yung pinili. Ayun. So, yun maganda, no? As an OFW, as an example din sa mga OFWs natin, don't settle for less. Kasi kapag kaya nyo, kasi yung pag-aaral naman, maganda talaga yun, na may natutunan tayo mga panibagong skills, panibagong development naman ng sarili natin na, ay, nakaya ko. Kala ko hindi ko kaya. Kung kinaya ng iba, kaya nga, kaya mo rin yan. Kaya kailangan lang na take step kung paano ma-improve yung sarili. Kasi once you improve your skills, self, tapos nagkaroon ka ng panibagong skills, ay who knows, no? May mga panibagong opportunity naman. Kasi kapag titigil ka dyan, ayun, kapag titigil ka dyan is, walang mangyayari, di ba? Habang nandito po tayo sa ibang bansa, sulitin na lang po natin yung pag-aaral. Yes. Kaysa sa, mo lang, no, yung time mo, i-spend mo sa mga walang kwentang bagay. Improve yourself. Kasi nga, yung improving yung sarili mo, nagkakaroon tayo ng panibagong opportunity naman. Either for good tayo sa Pilipinas, so makapagsimula tayo ng negosyo, kailangan mo lang, educate yourself na kailangan kong gawin ito kung ito yung gusto kong pangarap. So, ayan. So, maraming salamat, Ma'am Naima,
sa pagpa-unlock dito sa ating interview kasi nga your story can be a motivation sa ating mga kababayan din. Ayun. So, ayan pa sa ating mga kababayan, pwede kayong mag-message sa ating mga WhatsApp number dito sa ating description box. So, pwede kayong mag-message dito sa ating chat box or sa ating WhatsApp na +965 na 930-2850. Or di kayo magbisita kayo dito sa office natin. We're located in Panasonic Tower, 8th floor, Madia, Kuwait City. So, ayan po. Maraming salamat, Ma'am Naima ulit. And then, maraming salamat sa ating mga manonood at sa ating mga estudyante din na mga magtatapos at patuloy nag-aaral. Huwag kayong sumuko. Yan ha. God bless and see you more sa ating mga live updates at mga kwentuang ICSA. Maraming salamat and God bless you everyone.